Praise God. God bless us all po at excited na po yung ating tagapagsalita. Lalo na po, birthday po niya bukas. Ganito po sa Christ in you. Masarap po na maglingkod kay Lord sa panahon ng birthday mo. Di ba? So tinatawagan po natin dito po sa harapan ang ating pong tagapagsalita, Pastora Glenda Francisco. Malaguya po na po. Thank you po, Pastor Phil. Always excited to serve the Lord kahit hindi ko po birthday bukas. Kahit hindi lang tuwing birthday, I should say, ay palagi namang excited na maglingkod po sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay birthday po ni Kuya Leo. Kuya Leo, happy birthday to you. Ayan. Marami po akong kasabay na nagbe-birthday this week, so happy birthday to all of you. Alam niyo po, ako po ay may piniprepare na message. I really like this message, na aking pong inihahanda. It's about making a matured transition. Pero kagabi, iba po yung inimpress ng Lord sa akin. At ito po yung gusto ko pong i-share sa inyo, what the Lord has given me. Kasi napansin ko sa ating pong morning watch, there are a lot of brethren who are praying for the restoration of health sa kanila pong mga katawan. Ang dami pong may karamdaman po ngayon. Ang dami po ng nananalangin ng financial breakthrough, yung pag-angat ng kanilang kabuhayan, yung pasimula ng tagumpay sa buhay ng ating pong mga anak that they are praying, na maipasa po nila yung kanilang board exam. And so, I chose this message po dahil alam ko po, this is a timely message for all of us. At ang aking pong ipapangaral sa gabing ito is about recover what is rightfully yours. Bawiin ang nakatalaga para sa iyo. Samahan niyo po ako sa pagbukas ng inyong pong mga Biblia dito po sa 1 Samuel chapter 30 from verses 1 to 6. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa wikang Tagalog, 3 araw na nang sina David ay makabalik sa Ziklag, samantalang wala sila, lumusob ang mga Amalekita at sinunog ang buong bayan. Verse 2, wala silang pinatay isa man, ngunit binihag nila ang mga babae, matanda't bata, at nang dumating nga sina David, sunog na ang buong bayan at wala ang kani-kanilang asawa't mga anak. Dahil dito, hindi nila mapigilan ang paghihinagpis, nag-iyakan sila hanggang sa mapagod sa kakaiyak. Binihag din ang 2 asawa ni David, sina Ahinoam at Abigail. Balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Ang Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Let's all bow our heads and pray. Father God, we continue to stand on the ground of what you have finished at the cross of Calvary. Thank you that we are your children. You have given us power and authority over the works of the enemy. And so we pray, O God, that tonight and for the rest of our life, we will be able to guard what has been given us, what has been entrusted unto us. And we will not allow the devil to continue on stealing what is rightfully ours. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa gabing ito. We continue to believe that you are in the business of restoring what has been stolen from us. And so, Lord God, we pray that this night, O God, will be the night wherein we will continue to recover what is rightfully ours. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. And everybody will say, Amen. Katulad po ng bayan po ng Diyos, tayo pong lahat ay may kaaway. Alam natin yan, si Satanas at yung kanyang mga kampon, yung mga masasamang spirito na nasa himpapawid. Na ang pakay po ay magnakaw, pumatay at manira sa ating pong mga buhay. The enemy goes after whatever God says is good.
kung tayo po ay nakapagbasa na sa aklat po ng Henesis, noong nilikha ng Diyos ang mga bagay-bagay, pagkatapos niyang likhain ang mga ito, ang sabi niya, it is good. At lahat ng nilikha na mabuti ng Diyos ay ipinagkatiwala sa tao. Pero ang demonyo, dahil alam natin siya po'y isang magnanakaw at talagang gusto niyang manira sa ating pong mga buhay, pilit niyang inaagaw kung ano yung itinalaga na para sa atin. Tingnan nga po natin sandali kung ano po yung mga mabubuting bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Pwede po ba kayong mag-isip sandali? Ano ba yung mga mabubuting bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa akin? Sino po yung mga may asawa dito? Pakitaas ang kamay. Ayan. Ang asawa po ba ninyo ay mabuting kaloob mula sa Diyos? Amen. Yan, ang lakas ng amen. Talagang merong family spirit sa church na ito. Lalong-lalo na nung pinalago ang ating pagsasama at binayayaan tayo ng mga anak. Kaya po yung mga anak natin ay pagpapala din na mula sa Diyos. Amen po ba? Sino po yung may malalakas at malulusog na pangangatawan sa gabing ito? Magsabi ng Amen. Ang katawan niyan ay pinagpala ng Diyos. Napakaganda ng pagkakalikha natin. We are fearfully and wonderfully made by God, and we will not allow the devil to steal our health. Kaya kailangan, tayo'y manindigan sa kung ano ang itinakda ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sino po yung may trabaho dito? May business? Meron po kayong kabuhayan? Yan po ba'y ine-enjoy ninyo? Nag-e-enjoy po ba kayo sa trabaho nyo hanggang ngayon? Yes, because that is a good thing that the Lord has entrusted to you. Yung mga ari-arian natin, yung bahay, yung lupa, yung sasakyan, bagamat hindi po nakasentro dyan ang puso natin dahil ang pangunahin sa atin ang Diyos, pero ang mga pagpapalang ito na pinagkatiwala ng Diyos ay kailangang bantayan natin. Yung gawain po ng Panginoon, kaya pinagmamalasakitan natin to, hindi po natin ito pinapabayaan. Tayo'y buong pusong naglilingkod sa Panginoon. We have pledged our life in service unto the Lord. Tayo po'y nagmimisyon. Patuloy nating ginagawa, yung pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. At ating inaalagaan ang ating mga disipulo. There are a lot of things that God, or good things, that God has entrusted to us. And we need to watch over them. We need to be good stewards. Pero kung minsan, di natin maiwasan na tayo po'y nalilingat kung minsan at nakakapanamantala yung ating kaaway. Yan po'y nangyari din sa buhay po ni David kasama ng kanyang mga tauhan. Dahil hindi sila nakapagbantay. They went on a journey to fight with the Philistines. Ito'y dati po nilang mga kalaban, pero nung tumakas si David, mula po kay Saul, napunta po siya sa lugar ng mga Filisteo. At meron po siyang naging kaibigan doon, na isang pinuno ng mga Filisteo, at nakita yung kabutihang loob ni David, kung kaya't siya'y binigyan ng lugar kung saan sila maninirahan. At yan po yung lugar ng Ziklag. So nung makikipaglaban po, ang mga Filisteo gustong sumama ni David, makipaglaban kasama nila. Pero, yung ibang mga pinuno ng Filisteo, hindi sila pumayag dahil nakikita pa rin nila si David bilang isang kaaway. So sabi nila, wag natin siyang isama, pauwiin na si David. So sila po'y naglakbay ng 3 araw, 3 days journey. Iniwan yung kanilang pamilya, yung ari-arian, para tumulong sa mga Filisteo, but they were refused by the Philistines. So bilang mga mandirigma, mga warriors po sila, matatapang sila, umuwi sila na discouraged because they want to fight, but they were refused. So nung pauwi na po sila, naglakbay ng 3 araw, ang pinaka-kasiyahan na lang nila ay yung makita na nila ang kanilang pamilya. Pero noong pauwi na, ano po ang nakita nila? Yung lugar nila ay nasusunog. Kaya nga po yung galak, yung kasiyahan, yung excitement to see their families ay napalitan po yan ng pagkabahala, ng pag-aalala.
Kaya sila'y tumungo sa kanilang lugar. Tayo po ba ay nailagay na doon sa isang sitwasyon na kung saan tayo po'y pagod na pagod at meron po tayong mga iniindang kalungkutan sa buhay po natin at hindi po natin inaasahan na ang pagsubok po ng pagkawala ng mga bagay na mahalaga sa atin ay dumarating. Ano kaya ang unang nagiging tugon po natin sa pagkakataong tulad po ng ganito? How can we recover from this loss? Yan pong pag-uusapan natin sa gabing ito. So how to recover what is yours? Tandaan natin, lahat ng mabuting bagay ibinigay na ng Diyos sa atin, pero pilit itong ninanakaw, inaagaw ng ating pong kaaway. So how to recover what is yours? Let us learn to fight. Fight. Sabihin po natin ng malakas, fight. Huwag lang nating basta ipapaubaya sa kaaway yung mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Let us not subject ourselves in the situation wherein the devil is stealing what is rightfully ours. Kailangan nating lumaban. Kaya gusto ko pong gamitin po natin yung acrostic na fight, F-I-G-H-T. Number 1, F is find strength in the Lord. Kapag may matinding dagok, may matinding trahedya na dumaan sa buhay po natin, ang unang-unang gawin natin is to find our strength in the Lord. Alam po ba ninyo na sa lahat ng topic, ayaw kong pinag-uusapan yung mga pagkawalang katulad nito, lalo na yung pagkawala ng mahal sa buhay. Because this is number 1 stress point in the life of a person. Pag nawala yung mahal mo sa buhay. Ayaw kong pinag-uusapan sana yung mga malulungkot na mga sitwasyon na katulad nito. But this is life. We are not exempted from these tragic events because we are living in a fallen world. Kaya ang sabi po dito po sa verse 6 ng 1 Samuel chapter 30, yung excitement to see their family ay napalitan po ng pagkabalisa. Balisang-balisa si David sapagkat hindi lang siya nawalan ng mga mahal sa buhay, hindi lang po nawalan ng ari-arian, dahil pagdating po nila sa Siklag, wala na doon yung kanilang mga pamilya, wala na yung asawa niya, yung mga asawa niya at yung mga anak niya, kasama na rin ang pamilya ng kanyang mga tauhan. Sinunog ang buong Ziklag, meaning to say, wala na rin ang ari-arian nila. In just a single day, nawala po lahat ng ari-arian nila. Financially bankrupt. Zero. Masakit po yun. At ito pa ang masakit. Yung mga tauhan na kanya pong pinalakas, tinrain, para maging matatapang na mga sundalo, dahil sa sobrang hapdi ng nararamdaman nila sa pagkawala ng pamilya nila, gusto ring pagbabatuhin itong si David. Yan po yung sabi dito, verse 6, balisang-balisa si David sapagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na pagbabatuhin siya dahil sa sama ng loob sa pagkawala ng kanilang mga anak. Ngunit, salamat dun sa pinakamahirap na sitwasyon, alam ni David kung anong gagawin niya. Merong salitang ngunit dito. Ang sabi diyan, ngunit dumulog si David kay Yahweh na kanyang Diyos upang palakasin ang kanyang loob. Meron pong mga sitwasyon na ganyan, di ba? Sa hapdi ng nararanasan po nating problema sa tindi, sa laki, sa sakit, na nararamdaman natin kung minsan hindi ka makahanap ng tulong sa iyong paligid, walang kanyang pamilya, kinuha ang pamilya niya, kinidnap. Lahat ng mga mahal po nila sa buhay, wala siyang ari-arian. Yung mga trusted men ni David, the men of David, the courageous men of David, hindi niya pwedeng sandalan. Hindi niya pwedeng hinga ng tulong dahil sila man gusto nilang pagbabatuhin itong si David. Yung pagkabalisa po
yung pagkaligalig na makita po na nasusunog ang kanilang komunidad, not only their family, but the whole neighborhood, the whole community, tinangayan ng mga kaaway. Lahat ng pinundar po nila, pinaghirapan, sinunog ng mga kaaway. This is very sad. Alam niyo po, sila'y pumunta sa lugar ng mga Filisteo to fight the battles of the Philistines. At napabayaan nila yung komunidad nila, napabayaan nila yung mismong laban nila. Kaya nakapanamantala yung kaaway at naagaw kung ano yung sa kanila, itinakda para sa kanila. The highest level of stress in our lives is the loss of loved ones. Yan po'y mahirap. Kaya ang kwentong ito po ni David sa Ziklag is another Job narrative. Parang yung kwento po ni Job. Isang kwento po nakahanay ng pagsubok po ni Job. Tingnan po ninyo yung bigat ng kanilang dalahin. They wept until they have no more strength left. Umiyak na po ba kayo na naubusan na kayo ng lakas dahil sa kakaiyak nyo? Naranasan ko po yun nung bago-bago akong Kristiyano. Kung minsan hindi ka ganun katibay sa mga dumarating na pagsubok, no? Parang ikaw lang ang may pagsubok na katulad nun. Parang pasan mo ang buong daigdig. Yung naranasan mo yung sumisigaw ka na wala kang tinig. Naranasan na po ba ninyo yon? Sa sama ng loob at nung nararamdaman mo, umiiyak ka na walang lumalabas na tinig. Napakabigat hanggang sa takasan na sila ng lakas. Ganon katindi yung kanilang pag-iyak. Kung ganon katindi ang pag-iyak nila, ibig sabihin, ganon katindi ang pinagdadaanan po nila. Paano po natin hinaharap ang ganitong klase ng pagsubok? Nagmamaktol ba tayo? Naninisi? Nagmumura? Nagtatampo sa Diyos? Nagdududa? Nakikipag-inuman sa barkada? Siguro wala nang ganyan dito. Amen po ba? Nagbibisyo? Wala na rin ganyan sa Christ in you. Memorize na natin yan. Di na tayo nagbibisyo. Nananakit. Salamat, wala na rin ganyan. Sa Christ in you, walang nananakit o walang sinasaktan ng sarili. Ano po yung tugon natin? Nalulugmok, nagtatago, naglalayas, o kung ano-ano pang mga tugon. Gusto ko pong sabihin sa inyo sa gabing ito, mga kapatid, bakit natin gagawin yan? Kung katulad ni David, pwede naman nating palakasin ang ating kalooban sa Panginoon. Amen? God is always available for us anytime that we call on Him. God is there. He never slumber, He never sleep. Hindi siya natutulog. Magdamag 24 hours, 24/7. Nagbabantay ang Diyos sa kanyang mga anak. Hindi po niya tayo pababayaan. So the best response in every tragic situation is to find our strength in the Lord. Pwede po bang paalalahanan yan sa katabi natin? Find your strength in the Lord. When help is nowhere to be found, saan ka man tumingin, saan ka man bumaling, wala kang mahingan ng tulong. Look up to God. Bukas palagi ang langit para sa atin at handa pong tumulong ang Diyos. But David found strength in the Lord his God. Ano pong sabit po ng mga awit, 46, simula po sa unang talata at yung 7 talata, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo. Kung may kaguluhan, handa siya anytime, any hour of the day, any day of the week. The Lord is ready to help. Verse 7, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating
kanlungan. Huwag nating kakalimutan na ang Diyos na handang sumaklolo sa atin ay isang makapangyarihang Diyos. He is able and He is willing. Tayo po kung minsan pag lumapit ka sa tao, gustuhin man ng tao, but sometimes people have limitations. Di po ba? Hindi nila kayang lutasin ang lahat ng problema natin dahil may limitasyon. Ang pwedeng magawa ng tao ay idulog din tayo sa Diyos. Tulungan tayong idulog yung ating pangangailangan sa Diyos. At salamat ang Diyos na ating sinasamba sa lugar na ito'y makapangyarihang Diyos. He is able, not only able, but willing to help us. Psalm 27:13, I remain confident of this. This is our confidence. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Yung kwento ng buhay mo, hindi magtatapos doon sa trahedya, doon sa pagsubok, doon sa masaklap na pangyayari ng buhay mo. May karugdong yun. Magtatapos yun doon sa makikita mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga ang sabi po ng mga awit, I am confident of this. This is my confidence. Na parang kung i-rephrase mo, my life will not end in this tragedy, but it will end in the goodness of God. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ang sabi po sa wikang Tagalog, naniniwala akong bago ako mamatay, kabutihan ni Yahweh aking masasaksihan. Mga awit 121, simula po sa una hanggang 3 talata, doon sa mga burol, ako'y napatingin, saklolo sa akin, saan manggagaling ang hangad ko'y tulong kay Yahweh, nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di niya ako hahayaang mabuwal. Siya'y di matutulog. Ako'y babantayan. Amen. Matatakot ka pa ba? Mangangamba ka pa ba? Mababalisa ka pa ba kung ang Diyos na nagbabantay sa'yo ay hindi natutulog? Kilala ba ako ng Diyos? Oo, kung ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, kilalang kilala ka ng Diyos. Sa katunayan, maging yung mga hindi sumasampalataya sa Kanya, kilala ng Diyos. Dahil siyang lumikha sa atin. Alam niyo mga kapatid, di tayo pwedeng magpatuloy sa buhay na ito na tinakasan na tayo ng lakas dahil sa problema. Kaya huwag kang magpatuloy na lupaypay. Bakit ka mananatili sa lupaypay na kalagayan kung kaya mong palakasin ang loob mo sa Panginoon? Kaya bago ka magpatuloy, no? Maghanap ka ng pagkakataon na suluhin mo ang Diyos sa buhay mo. Magpakalakas ka muna. Never overextend your life or yourself. Kung minsan pagod na pagod tayo, lupaypay tayo, gumagapang na lang, tinutuloy pa natin. Huwag mong ituloy. Solohin mo muna ang Diyos. Palakasin mo ang sarili mo sa presensya ng Panginoon. Hindi ka magtatagal kung itutuloy mo na pagod ka na at hindi ka gumagawa ng anumang bagay na ikalalakas ng loob mo sa presensya ng ating pong Panginoon. Alam niyo po kapag ang Diyos ang nagpalakas sa atin, ang napakabigat ay nagiging magaan. We will start moving forward with great motivation and strength in our life. We are being empowered by the presence of God. Yung gigil na gigil ka na naman, may gigil ka na naman na ituloy ang buhay mo. Dahil ikaw ay tumanggap ng kalakasan mula sa Panginoon. Number 2, letter I of fight is inquire of His instruction. After you have been strengthened in the Lord, pagkatapos mong pinalakas ang sarili mo sa Panginoon, itutuloy na ang buhay. What is the next step? Inquire of His instruction.
1 Samuel 30 verse 8, nagtanong si David kay Yahweh, hahabulin po ba namin ang mga tulisang iyon? Mahuhuli ko po kaya sila? Sumagot si Yahweh. Alam po ba ninyo, every time that we seek guidance from God, every time that we seek the instruction of God, He is ready to give His advice and His guidance. Sumagot siya. Ano po yung sabi po niya? Sige, habulin ninyo, maaabutan ninyo sila at maililigtas ang kanilang mga bihag, sagot ni Yahweh. Alam niyo po si David, magaling naman dirigma to eh. Pinagaling na ng Panginoon simula nung siya'y nag-aalaga pa ng tupa ng kanyang mga ama, ay ng kanyang mga ama, dami no? Ng kanyang ama, hanggang sa napatay po niya si Goliath, hanggang siya po ay inanoint na maging susunod na hari ng Israel. Siya po ay isang matapang naman dirigma. Alam niya yung gagawin niya eh. No? Mga kaaway nila, kayang-kaya niyang habulin to. But he was so patient to inquire of the instruction of God. Why? Kasi po kapag ang Diyos ang nagbigay ng instruction, hindi tayo mamamali sa buhay. Tayo, kahit sobrang galing na tayo, kahit sobrang marami na tayong karanasan sa buhay, pwede pa rin tayong magkamali. Alam niyo po, ito yung nakakainip eh. Di ba pag magaling ka na, gusto mo, agad-agad, gagawin mo. Memorize ko na yan, balo ko na yung gawan ko. Kaya na kailangang mangutang. Pero hindi ganon si David eh. He respected the instruction of God. Alam niyo po sa buhay kung bakit tayo namamali kung minsan, nagtitiwala na tayo sa galing natin. Sa mga karanasan, sanay na ako dyan. Chicken! Kaya ko na yan. Mape-perfect ko pa yan. Magagawa ko pa ng may kagalingan yan. Magaling na ako dyan. Hindi. Yung mga galing natin, walang sinabi yan doon sa galing ng Panginoon. Kaya kailangan, kahit gano'n na tayo katagal sa ating pong buhay pananampalataya, palaging andoon po yung pagpapakumbaba na hingin ang gabay ng ating Panginoon. Huwag nating sasabihin, maliit lang to tatanungin ko pa ba si Lord? Oo. In everything, we need to inquire of God so that we will not err in this life. Kung gusto po nating maging safe yung buhay po natin, always inquire of God. Hindi nagtiwala si David sa kanyang kakayahan o kasanayan po sa digmaan, kundi humingi muna siya ng gabay sa Panginoon. Mga kapatid, ang sinumang sumusunod sa gabay ng Diyos ay tiyak na magtatagumpay. Kailanman ay hindi po tayo ipapahamak ng Diyos at sa anumang oras tayo tumawag sa Kanya, handa po siyang tumugon at magbigay ng gabay. Amen? There are a lot of Bible characters in the Old Testament, even in the New Testament, na dahil po sa paghingi nila ng gabay sa Panginoon, sila po'y nagtagumpay sa buhay. Example, si Abraham, Joseph, Moses, Joshua, Gideon, Samuel, Daniel, si Paul, lahat po sila. Before they do something, they inquire of God. Number 3 is, get ready to obey. Letter G of fight is get ready to obey. Bakit ka pahihingi ng instruction kung hindi ka rin susunod? Tama po ba? Para yung anak mo humingi ng payo sa'yo, ginabayan mo siya doon sa tama, hindi naman pala siya susunod. Anong saysay ng paghingi mo ng instruction if you have no plans of obeying the Lord? Dapat po kapag tayo nagtanong, humingi ng gabay, handa rin tayong sumunod. Amen! At yung pagsunod, agad-agad. Sabi nga ni Pastor Ace. 1 Samuel 30 verse 9, hinabol nga ni David. Tingnan nyo, obey agad siya. No? Hinabol nga ni David ang mga
Amalekita. Nung sinabi ni Lord, sige, habulin nyo. Go, pursue them. Agad-agad. Ginawa niya. Hinabol nga ni David ang mga Amalekita. Kasama niya hanggang sa batis ng Besor ang 600 niyang tauhan. No? Sa utos ng Panginoon, hindi na nila ininda. Napagod sila. Diba sabi ko, galing sila sa 3 araw na paglalakbay. Hindi na nila ininda yung pagod. Di nila sinabi, sige Lord, wait lang ha, matutulog lang po kami, magpapahinga. Mamaya na o bukas na. Hindi. Agad-agad. Sumunod sila. O hindi man nila ininda na nasasaktan pa sila sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Agad-agad, sumunod sila sa Panginoon. Tingnan po natin yung verse 17 to 19. Kinaumagahan, lumusob sina David at pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang gabi. Di ba agad silang pumunta doon, tumungo dun sa lugar ng mga kaaway nila. And then, the following morning, nilusob na nila yon. Pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang gabi. Grabe to, no? Morning until evening. Pero pagod pa yan, galing sa matinding paglalakbay. Wala silang itinirang buhay, maliban sa 400 kabataan na nakatakas na sakay ang kanilang mga kamelyo. Ito yung blessing. Nabawi nila ang lahat. Sabihin po natin, lahat. Yan. Ang mga masunurin sa Diyos, makakabawi sa lahat ng inagaw sa kanila. Amen. Sige, palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Nabawi nila ang lahat ng sinamsam ng mga Amalekita, pati ang 2 asawa ni David. Isa man sa kasamahan nila'y walang nabawas. Ang galing! Matanda't bata, maging sa kanilang mga anak, nabawi nga nilang lahat ang sinamsam ng mga Amalekita. When obedience is immediate, recovery will be immediate too. Gusto ba natin yon? Ha? Pag mabilis tayong sumunod, mabilis din ang recovery. Alam niyo kung bakit tumatagal lang yung recovery? Mabagal din kasing sumunod. Anong gusto nyo? Immediate recovery o yung pangmatagalan? Walang pangmatagalan. Alam niyo po yung mga nagsisend ng mga prayer requests sa amin? Complete recovery, immediate recovery, fast recovery. Ganyan ang gusto nila eh. At ibibigay yan if we will obey immediately. Kapag buo ang puso natin sa pagsunod sa Diyos. And then letter H of fight, have the heart to share. Dahil sa kanilang victory, there is blessing and victory. They recovered what is rightfully theirs, pati pa yung mga ari-arian ng kanilang kaaway, napunta pa sa kanila. Siyempre, may samsam ang tawag doon, the plunder. Ang sabi po dito sa verses 20 to 25, at sinamsampa ni na David ang mga tupa at mga baka, ang mga ito'y ipinadala niya sa kanyang mga tauhan pauwi. Sinabi nila, ito ay samsam ni David. Nang makabalik sina David sa batis ng Besor, sinalubong sila ng 200 tauhan niya na hindi nakasama dahil sa matinding pagod at sila'y kinumusta niya. Sa mga kasama ni David ay may mga makasarili at mararamot. Alam niyo po, yung mga naiwan, sila naman yung nagbantay ng mga gamit nila. So meron din po silang partisipasyon. Hindi naman dahil sa tinamad lang sila at ayaw na nilang makipaglaban. Hindi, sobrang pagod na sa paglalakbay at yun yung bahagi nila. Bantayan yung kanilang mga gamit. Nakakalungkot, sa kabila ng tagumpay, merong naging makasarili at naging maramot. Sinabi ng mga ito, huwag nating bibigyan kahit ano yung hindi sumama sa atin. Ibigay na lang natin sa kanila ang kanilang asawa at mga anak at paalisin na sila. So ibalik na lang yung anong mga nawala sa kanila. Huwag nang bigyan ng plunder. Ngunit,
sinabi ni David, ang ganda ng puso ni David, napakamatuwid ng kanyang puso. Hindi tama yan, mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay ipinagkaloob sa atin ni Yahweh. Ulitin ko yan. Ang mga bagay na ito ay ipinagkaloob sa atin ni Yahweh. Sinong nagkaloob ng pagpapala natin? Si Yahweh. So bakit natin ito ipagmamaramot, mga kapatid? Kaya sabi niya, ituloy po natin, iniligtas niya tayo at ibinigay niya sa ating mga kamay ang mga kaaway na lumusob sa atin. Kaya, anong nakasulat? Pare-pareho ang magiging bahagi ng lahat. God is a just God. He is a fair God. At salamat itong lingkod ng Diyos na si David, napakamatuwid din ng kanyang puso. Pare-pareho ang hatian. Maging kasama sa paglusob o naiwan upang magbantay sa ating mga ari-arian. Mula noon, iyon ang naging patakaran ni David sa paghahati ng mga samsam. At ito'y sinunod ng buong Israel. Let us not forget this, my brethren. It is a team victory. And so the blessings were shared equally. Amen. Kaya magalak tayo. We are a church family here. Pag nag-bless si Lord, bless tayong lahat. Matuwid ang Diyos kapag siya'y nagpala sa atin. Kaya pag tayo po, sobra-sobra yung blessing natin, huwag nating ipagmaramot yan. Galing yan sa Lord eh. Hindi naman dahil sa ikaw lang ang favored. Hindi. Ang Diyos po, pag nagpala, gusto niya, pinagpapala din natin yung bahagi po ng pamilyang ito, ng pamilya ng Christ in you. That is why in this church, it is our practice, na tayo po ay very generous in giving unto the needs of others. Amen po ba? Para pagdating naman ng pagkakataon na tayong nagkulang, tayong nangailangan, pagpapalain din tayo ng mga umangat na. So ang ganda po, kapag ang buong pamilya ng Christ inyo'y nagmamahalan and we share the blessing of God with each other. Ito yung favorite verse ni Daddy Randy, di ba Daddy? Proverbs 11:24-25. Those who give freely and generously find that they're, happier. Gusto nyo maging masaya? Sila po'y healthier and experience more blessings. Lahat ng may gusto ng tatlong to, magsabi ng Amen. So, anong gagawin natin? Give freely and generously. Okay, hindi ko nabasahin po yung Tagalog. And lastly po, the last letter of the word fight is take the enemies down to the end. Tindi to, Hindi mo mauubos to. Narinig natin yung binasa kanina, simula umaga hanggang gabi. Hindi mo mauubos ang kalaban kung hindi ka matapang. Kaya lahat ng matapang dito magsabi ng Amen. Yung handang patigilin ang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Patigilin ang mga masasamang spirito na pinagnanakawan tayo dun sa mga pagpapala natin. Kailangan may tapang ka. Matapang mo bang labanan ang mga masasamang spiritong to? Mga kapatid, let us not forget that we are the children of God. We have the authority over this evil spirits. Sabi ko nga po kanina dun sa umpisa ng pangangaral ko, huwag lang nating basta ipapaubaya sa kaaway ang mga pagpapala na binigay ng Diyos sa atin. We can fight against this evil spirit. Huwag nating paintulutan, paulit-ulit na lang yung mga karamdaman sa ating pong pamilya. Paikot-ikot na lang ito, nagpapasalin-salin sa henerasyon. This is not the will of God. The curse must be stopped.
The work of the enemy in our lives must be stopped. Huwag nating pahintulutan na tayo daw ay pamilya ng mga lasinggero o mga drug addict. Hindi. Nung tayo po'y kumilala sa Panginoon, dapat huminto na yung sumpa ng ganitong pagkakasala sa ating pong pamilya. Amen po ba? Tayo mismo manindigan tayo. I have the authority. I'm a child of God. I will not allow the enemy to plunder me of my blessing in Christ. I will fight against these evil forces. At magagawa natin yan pag tayo matapang. San tayo tumatapang? Hindi dahil sa malakas tayo na kaya natin yung masamang spiritong ito. Our confidence is in the Lord. Because we know that the Lord will be with us. His presence goes before us. Yan ang tapang natin. Si David nga eh. Kaya naging matapang siya sa harapan ng higanting si Goliath. Why? Because he knew his God. His confidence is in God. Kaya nga po nung labanan niya, si Goliath, in the name of my God. In the name of the God of Israel. Palaging ganon ang sinasabi niya. Tayo, may tapang tayo. To recover what is ours, we are confident because we know that the Lord goes with us. He fights for us. He is the victor in our lives. Siya yung mananagumpay sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? Ulitin ko yung verse 17, kinaumagahan lumusob sina David at pinagpapatay ang mga Amalekita hanggang gabi. Wala silang tinirang buhay. They took the enemies down to the end. Inubos nila. Parang sinasabi mo, let this curse stop today. Hindi na pwedeng magpatuloy yung gawa ng kaaway sa pamilyang ito, sa buhay na ito. Hindi pwedeng magpatuloy ang kasalanan, ang paulit-ulit na kasalanan sa buhay na to. Hindi pwedeng magpaulit-ulit yung pambababae, yung pagbibisyo, yung galit, yung sumpa, yung karamdaman, yung kahirapan. Hindi kailangang magpatuloy ito. At the cross of Calvary, our Lord Jesus Christ finished everything. He defeated the works of the enemy. That is why we have been freed from all the works of the enemy. That is why I'm encouraging you, my dear brethren, finish the work until the end. Finish the work. Finish this race. Huwag nating tapusin na lulugo-lugo tayo. Uusad-usad, gumagapang. Hindi. Mananagumpay tayo. May lakas tayo at kapangyarihan dahil sa ating Panginoon na ating sinasamba at sinasampalatayanan. And in our conclusion tonight, let us recover what the devil has stolen from us by fighting on the ground of Calvary. Pwede po bang tayong lahat ay tumayo? And I want to call our music ministers, sing that song once again, that we are serving a holy God. His name is higher. His name is greater. Wala nang aangat pa sa ating pong Diyos. Wala nang mas makapangyarihan pa. Wala nang mas malakas pa sa ating Panginoon. Walang tatalo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kapatid, baka matagal ka nang binibiktima ng kaaway. Meron bang mga bagay sa buhay mo ngayon na paulit-ulit na nangyayari pero hindi mo to gusto? Dahil alam mo sa puso mo, hindi kalooban ng Diyos na magpatuloy yan sa buhay mo. Let that thing, kung ano man yung bagay na yan sa buhay mo na hindi kalooban ng Diyos, na nagtutuloy-tuloy, ay masira at mawasak, mahinto na sa gabing ito. We have God on our side.
At ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay nandito ngayon sa ating pong kalagitnaan. Pati na rin po yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan po nila. Alam ko, there is dissatisfaction in your heart. There is something that you do not want in your life na ayaw mo na. Ayaw mo na itong magtuloy. You have the power to destroy the works of the enemy in your life. We have the authority. As children of God, the Lord has given us the power to rebuke all the works of the enemy in our lives. As we sing this song, just entrust everything to the Lord. Tayo po'y kumonekta sa ating Diyos. Pahintulutan natin ang kapangyarihan niya na kumilos sa atin sa gabing ito upang mawasak lahat ng gawa ng demonyo sa buhay natin. I know the Lord will work in your spirit today. Ano man ang ipapakita ng Diyos, ilalagay ng Diyos sa spirito mo na kailangan mong wasakin, sirain, iwaksik. Gawin natin ito sa gabing ito as we look up to God, the Almighty God who fights for us tonight. Sing this song. Let us continue to honor and worship and acknowledge the holiness, the power, the sovereignty of our God that is at work in our lives. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Yes, let this be our declaration tonight. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. No thrones and dominions, all powers and Thank you, Lord. positions. Pastor Phil. Your name stands above them Hallelujah. Keep lifting up those holy hands. Your name Hallelujah. is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above Thank you, them Jesus. all. No thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Oh, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Yes, God. Magre-respond po tayo sa message ng Panginoon. We will recover today. Ano man po ang alam po ninyo na dapat po ay nasa inyo. Whatever. Ito man po ay sa inyo pong spiritual life. Kung kayo po ay nangihina, hindi po yan galing sa Panginoon. You ask for the strength of God. It must be recovered. Kung hindi ka na passionate, kamukha po ng dati, pilit na inaagaw ng kalaban, yung pong passion, yung apoy sa puso natin. This is the night of recovery. That the Lord will strengthen you once again. Let us find our strength in the Lord. Yung magtuloy-tuloy na, we will put an end dun po sa kawalan ng passion ngayong pong gabing ito. Kung kayo po ay may problem po sa relationship,
Let's pray for recovery. Magkaroon po ng restoration, ng magandang samahan sa loob po ng ating pong bahay. Pag-pray po natin sa oras po ito. And if you have any problem sa inyong pong trabaho, sa inyong pong business, let's ask for recovery today, na talagang bumalik yung pagdaloy ng blessing ng Lord. At isa pong hiningin natin yung instruction ng Panginoon. Ano yung gagawin natin? Yung practical things na gagawin natin. Para po yung mga hakbang na ito ay ating pong susundan at magtuloy-tuloy yung pong pagdaloy ng pagpapala ng Panginoon. At sa recovery na ito ay gamitin po tayo ng Panginoon para po yung mission po natin kung bakit tayo pinagpapala, ito po ay ating gagawin. Taas po natin ating kamay sa Panginoon and start declaring ano man po ang gusto niyo pong ma-recover sa inyong buhay. Maaring meron po akong hindi po nabanggit. Come on. Yung po mga iba na medyo tinatamad, yung mga estudyante po na tinatamad sa pag-aaral, hindi galing kay Lord yan. Let's pray. Bumalik yung kasipagan natin at magtuloy-tuloy yung mandate ng Lord sa atin. Kailangan yung pong destiny na inihanda ng Lord sa atin, yung God-given destiny, ito po'y ating makamtan. Bago man po tayo umuwi sa Panginoon, dapat natapos natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. At kung mayroong mga bagay na nawala sa atin, tungo dun po sa ating destiny, this is the night for recovery. Hallelujah. Yes. Yung po mga nasa bahay, saan man kayo naroon, mag-engage po kayo. Ito po yung message ng Lord sa atin ngayong gabing ito. Huwag niyo pong hayaan na malampasan po tayo ng gustong gawin ng Lord ngayong pong gabing ito. This is a night of recovery. Hallelujah. This is our declaration, Lord God, tonight. I agree with the prayers of my brothers and sisters who are extreme. We are declaring recovery in the name of Jesus. The recovery of passion. The recovery of a heart for God in the name of Jesus. Recovery po ng relationships. Restoration of relationships. Restoration and recovery po ng pag-angat ng aming kabuhayan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sinasaway namin ang lahat ng hawak ng kalaban sa anumang bagay na itinalaga ng Panginoon na dapat ay sa amin. Ito ay dapat aming tinatangkilik. Ito ay dapat naming ine-enjoy sapagkat ito ay blessing ng Lord sa amin. Kaya pinuputol namin sa gabing ito ang anumang hawak ng kalaban. We put an end in the name of Jesus. Maging yung recovery ng kagalingan, yung recovery ng health sa katawan ng bawat isa. We want, Lord God, that the health, the strength of our physical body, ito po ay ma-maximize at gagamitin po namin ang lakas na ito para po sa kapurihan ng Panginoon. Kaya aming dinideklara yung mga may karamdaman, sila'y pinagaling na ng aming Panginoon. At magtutuloy-tuloy ang lakas na ito para po ang lakas na iyong binibigay sa amin ay gagamitin po namin para ang iyong kalooban ang siyang masunod sa buhay po namin. In the name of Jesus Christ, maging Panginoon yung pong trabaho at businesses ng bawat isa, dalangin namin ang pag-angat po nito. At gagamitin niyo po para maging blessing po kami sa maraming tao. Kung paano po si David at kasama po ng lahat ng mga sundalo po niya, mga pamilya ho nila, sila po ay tumulong, sila po ay nagbigay, na mahagi sila. Lord God, lahat ng pagpapalain po ninyo, lalo po silang magiging generous, lalo po silang maging mapagbigay, lalo po silang padadaluyan o dadaloy sa kanila ang blessing ng Panginoon at marami po ang mapapagpala sa aming pong buhay. Salamat po. Yes, Lord.
And we are declaring sa lahat ng hindi po nabanggit, but Lord, they are in need of restoration and recovery tonight. We agree with their prayers, Lord God, today. Salamat po. Salamat po. Come on, thank God. Thank God. Palakpakan niyo po siya ngayon po gabing ito. Yung pong palakpak ng nagpapasalamat. Palakpak ng tagumpay. Malakas na palakpak, yung palakpak ng tagumpay. Thank you. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Oh, we bless you. We honor. We thank you, Jesus. Yes, yes, Lord God. Manalangin po tayo ngayon. Panginoon, magtatapos po kami, pero hindi pa po tapos ang pagkilos ng Holy Spirit. Tuloy-tuloy po habang kami po ay naglalakad, habang kami po ay nasa sakyan, habang kami po ay pauwi, hanggang makarating po kami sa aming po kani-kanyang bahay, o sa lahat po ng gagawin pa po namin sa mga nalalabing oras na gabing ito, tuloy-tuloy ang pagkilos po ninyo. And we will continuously meditate on what we have heard, and this will be life to all of us. This message will give a direction sa araw-araw ng aming pong buhay. Even the messages that we've heard last Sunday and last Wednesdays, Lord, hindi po ito mawala sa puso po namin. Nagpapasalamat po kami sa mga pastors and leaders na inyo pong ginagamit para umangat ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng mga kapahayagan na nagagaling po sa inyo. Continuously bless each and every one of us. As we come to a close, let the love of the Father, the grace of Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat po ay magsabi na, Amen. God bless us all po. Magbalihan tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, you're holy forever. Oh, hear people sing, holy, to the King of Kings.